Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Atin pong pagsaluhan ang isa na namang magandang kwentong handog sa atin ni Sir Carl. Bago po natin simulan ang pakikinig, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-iwan na rin ng tanda na napadaan rin kayo dito sa pamamagitan ng pagko-comment ng kahit present man lang. Ayos na po yun. Heto na po ang kwento. Hindi bababa sa 6 na beses kung mag-schedule ng hiking ang grupo namin sa isang taon. Sa pagkakataong ito ay nasa pang-6 na beses na kami sa taong iyon. Kaya naman kahit papaano ay hindi na kami naninibago sa kabundukan kahit paggabi. Alam na rin namin lahat ng preparasyon, ang mga kailangan at mga tutulugan pagkarating doon. Abala kaming lahat noong magsalita ang tumatayong leader ng grupo namin, si Mike. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Bilisan ninyo at nang makapagpahinga na rin tayo. Bukas ay maaga pa tayong maghahanda para sa pagbaba. Sambit ni Mike habang abala sa pagkakabit ng sarili niyang duyan sa pagitan ng 2 puno para tulugan. Malapit na po kaming matapos. Kamahalan. Sinika naman na yumukod pa ng bahagya na tila nagbibigay pugay sa lider ng aming grupo. Maya-maya lang ay humagalpak na siya ng tawa. Napailing na lamang si Mike dahil dito. Sinika kasi ang pinakabata sa aming 6, kaya naman likas na ang pagiging pilya at sutil niya. Huwag mo nang asarin. Alam mo namang pikon. Kunwari ay awat ko, ngunit hindi ko mapigilang mapangisi. Si Mike ang nangunguna sa aming pangkat sabagkat maalam na siya sa pagdating sa pag-akyat ng mga bundok. Bukod sa marami na siyang karanasan, ay madiskarte rin. Maraming alam na magagandang lugar na maaari naming puntahan. Madalas ay siya ang namimili ng aming destinasyon, 6 na beses sa isang taon. Anong tinatawa-tawa niyo riyan? Sita niya sa amin. Umiling lamang kami bilang pagtanggi. Maya-maya lang ay lumapit siya at tumayo sa harap ko. Bilisan ninyo sabi. Muli niyang utos. Sandali na lang ito, kalma lang. Sambit ko kay Mike dahil nagsasalubong na naman ang makakapal niyang kilay. Hating gabi na nang matapos ang kasiyahan na naganap kanina. Ako at si Nika ay kasalukuyang inililigpit ang mga gamit at mga basurang nagkalat sa paligid, habang ang ibang mga kasamahan namin ay mahimbing nang nagpapahinga. Akmang tatabunan na ni Mike ang siga upang patayin ang apoy nang magulantang kaming 3. Nakakita kami ng pulutong ng mga taong animoy nagpuprosesyon sa kalagitnaan ng gabi. Papalapit ang mga ito sa amin, o mas tamang sabihin na dadaan sila sa harapan namin. Rinig namin ang mga nilalang na tila nag-aawitan, ngunit hindi namin maintindihan ang kanilang kinakanta. Ang lahat ng kasama naming mahimbing na natutulog ay nagising dahil sa ingay na papalakas ng papalakas habang papalapit. Doon namin napagtantong isa itong funeral march. Nakakapagtakang sa ganoong oras ay mayroong maglilibing. Parang sa tanang buhay ko ay ngayon lamang ako nakaranas ng ganito. Isa pa ay wala naman akong natatandaan na malapit na kabahayan sa gitna ng bundok. Kaya paanong magkakaroon ng maraming tao na makikipaglibing? Kakaiba rin ang uri ng kanilang parada. Dahil nakabukas ang mga kabaong. Mga 6 iyon kung hindi ako nagkakamali. 4 na lalaki at 2 babae. Hindi ko malaman, ngunit bigla akong kinilabutan sa atmosfera ng mga oras na yun. Para bang may mali sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay kani-kaniyang labasan ang aking mga kasamahan sa kani-kanilang mga tent. Anong ingay iyon? Tanong ni Lloyd sa amin
habang may bitbit na bolo. Ginagamit niya iyon sa pagtabas ng mga nakaharang na damo sa aming dinaraanan. Naalimpungatan siya dahil sa ingay ng mga nilalang na nagpoprosesyon. Mukhang may mga bisita tayong foreigner, ani Nika nang makita niya ang mga nilalang na dumaan sa harap namin. Magagara ang kasuotan ng mga ito na napapalamutian ng iba't ibang mamahaling bato. Mapuputla ang mga kulay nila. Kay gaganda rin ng mga berde at asol nilang mga mata. Matatangos din ang kanilang ilong. Masasabi kong para silang mga banyaga. Magandang gabi po mga kap. Bati ni Mike sa mga dumaraan. Ngunit parang hindi siya napapansin ng mga ito. Maya-maya lang ay napansin kong ang weird ng facial features nila. Dahil walang guhit ang mga ito sa pagitan ng ilong at bibig. Natigil lamang ako sa pag-iisip nang madako ang atensyon ko sa magkasintahang Aki at Kian. Halos magkakasunod lang sila ni Lloyd. Gegewang-gewang pa ang lalaki nang lumabas sa sariling tent. Halatang naparami ang inom kanina. Anong ganap? Pupungas-pungas na tanong ni Aki. Halatang walang kamalay-malay ang dalawa sa nangyayari. Palibhasa ay mga tulog mantika. May kasiyahan oh, di mo ba naririnig? May nagpoprosesyon. Pang-aasar ko rito. Pinukulan lang naman niya ako ng masamang tingin at saka hindi umimik. Sundan kaya natin? Mungkahi naman ni Lloyd na bahagya pang ngumisi. Agad naman siyang sinang-ayunan ni Kian kahit na alam naman niyang mahihirapan siya sa paglalakad. Ano ba kayo? Baka mamaya kung saan pa tayo mapunta niyan. Ayoko. Mariin kong pagtutol sa pinaplano nila. Kahit kailan talaga, Joan, napaka-kontrabida mo. Si Kian na agad akong binara. E di kung ayaw mong sumama, maiwan ka na lang. Hindi yung ang dami-dami mong pang sinasabi. Tumigil na nga kayo, para kayong mga bata. Awat naman sa amin ni Aki. Tama si Joan, hindi natin alam kung anong meron doon. Si Mike na tila malalim ang iniisip. Agad namang naagaw ang atensyon namin nang mapansin ni Lloyd ang tila liwanag sa kakahuyan. Tignan ninyo, parang may kung ano sa banda ron oh. Turong muli ni Nika sa parehong direksyon. Ilang sandali pa ay nakita naming doon din papunta ang mga nilalang na nagpo-funeral march. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na, tignan natin. Dahil sa kuryosidad ay hindi na nagpaawat pa si Kian. Kahit na anong gawin kong pagtutol ay tumuloy pa rin siya. Walang pag-aalinlangang sinundan niya ang mga nagpaparada. Patungo ang mga ito sa nakakasilaw na liwanag. Maya-maya lang ay sumunod na rin si Mike. Umiling pa siya bago tuluyang maglakad. Alam kong labag sa loob niyang sundan ang matigas na ulong katulad ni Kian. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian sapagkat kargo niya kaming lahat. Habang kaming apat naman ay naghihintay ng senyales kung dapat ba kaming sumunod sa kanilang dalawa. Mabilis namang kinuha ni Nika ang mga ilawan at isa-isa yung ibinigay sa amin. Pagkatapos ay sumama na kami sa nagpoprosesyon. Tila wala namang pakialam sa amin ang mga taong aming sinusundan. Patuloy lamang sila sa paglalakad habang kumakanta. Sa aming paglalakad ay hindi ko mapigilan ang sariling makiramdam. Tanging awitan lang ng mga foreigner ang aming naririnig. Ewan ko ba, bigla akong nakaramdam ng takot. Bahagya ko pang sinulyapan ang bilog na buwan na sumisilip sa malalagong dahon ng punong kahoy. Ilang oras na kami nakasunod sa nagpaparada ngunit hindi pa rin namin nararating ang dulo kung nasaan ang nakakasilaw na liwanag. Pakiwari ko rin ay, kanina pa may mga matang nakatingin sa amin. Kanina ko pa napapansin na tila sumusunod rin ito. Sa di kalayuan ay may bagay akong napansin. Tila isa iyong bulto ng animoy hugis tao.
Nagkukubli iyon sa likod ng mga naglalakihang puno. Mabilis kong ikinurap ang aking mga mata upang makasiguro. Nang bigla iyong lumundag papunta sa kabilang puno. Mabilis at maliksi ang pagkilos. Animoy natatakot ipakita ang sarili. Agad akong napaatras sa pagkabigla. Napahinto naman ang aking mga kasama. Agad akong tinanong ni Mike kung ayos lamang ba ako. May nakita akong tao sa bandaron. Sambit kong itinuro ang direksyon ng naglalakihang puno. Nagkatinginan naman ang aking mga kasamahan. Hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa sinasabi ko. Napansin ko kasing nagpipigil ng tawa si Nika. Sigurado ka? Wala naman kaming napapansin. Baka inaantok ka lang. Si Lloyd na tinutukan pa ng ilaw ang puno na tinuturo ko. Baka guni-guni mo lang yun. Sambit niya at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya lang ay sumunod na rin ang iba pa naming kasamahan. Kung hindi kasi namin bibilisan, ay baka maiwan kami ng funeral march. Ilang sandali pa at narating din namin ang nakakasilaw na liwanag. Unti-unti na ring pumapasok ang mga nilalang na sumama sa prosesyon. Siguro naman pwede na tayong bumalik. Total ay narating na natin ang dulo. Si Aki na halatang pagod na rin. Lalo pa at inaalalayan niya ang kasintahan niya na siyang may pakana ng lahat. Kaya nga, na pa tayo naglalakad at ilang oras na lang at mag-uumaga na. Si Nika naman ang nagsalita. Narito na tayo oh. Bakit di pa natin ituloy to? Si Lloyd na ipinagpatuloy ang pagsunod sa mga mukhang foreigner. Maya-maya lang ay nahagip muli ng mga mata ko. Ang nilalang na kanina lang ay biglang sumulpot. Sa pagkakataong iyon, ay wala sa loob kong tumakbo para lapitan iyon. Rinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Mike, ngunit hindi ko siya pinansin. Sa likod ng puno ay nakita ko ang lalaking halos kaparehas lang din ng mga nagpo-funeral march. Sino ka? Bakit kanina mo pa kami sinusundan? Sit ako rito. Hindi mahalaga kung sino ako. Huwag niyo nang tangkaing tumuloy kung ayaw niyong mapahamak. Babala niya sa akin. Muli sana akong magtatanong pero mabilis na itong umalis at sumama sa nagpoprosesyon. Parang pamilyar ang mukha ng lalaki kanina. Hindi ko lang matandaan kung saan ko ito nakita. Nang lingunin ko naman ang mga kasamahan ko na sina Lloyd at si Kian ay dire-diretso na silang pumasok sa nakakasilaw na liwanag. Matitigas talaga ang ulo ng mga ito. Mabilis naman akong lumapit sa iba ko pang mga kasama. Nais ko sana silang pigilan gaya ng sinabi ng lalaki ngunit wala na akong magawa. Nauna na ang mga kaibigan ko kaya naman kailangan namin silang sundan. Maya-maya lang ay nauna nang pumasok si Mike at sumunod naman ang iba. Ako naman ang pinakahuling lumusot sa tila lagusan. Ang loob nito ay tila isang kumunoy na hinihigop kami papasok patungo sa ibang dimensyon. Pakiramdam ko ay nahuhulog kami sa isang malalim na bangin na nababalot ng kadiliman. Sa dulo naman ay may liwanag na animoy nagmumula sa isang lente. Tulong! Sigaw ni Aki. Siya kasi ang pinakanerbiyosa sa aming lahat. Nahawakan naman ni Kian ang kamay niya kaya pinakalma niya ito. Halos hindi kami makadilat sa loob ng portal dahil sa pagkasilaw. Nagkawatak-watak din kami dahil hindi kami sabay-sabay na pumasok. Nang malapit na ako sa pinakadulo ng animoy lente, ay sinalubong ako ng nakakamanghang tanawin. Isa iyong paraiso na walang kadiliman. Maraming puno at halaman. Mayroon ring maaamong hayop. Napadpad kami sa isang napakagandang talon na sa tansya ko ay umaabot sa 100 talampakan. Sa dako pa roon ay makikita ang isang palasyong gawa sa iba't ibang klaseng bato.
Ang paligid naman nito ay napapalamutian ng naggagandahang bulaklak. Kung titignan ang kabuuan, ay masasabi mong isa iyong syudad sa loob ng kagubatan. Muli kong inilibot ang aking paningin at napagtanto kong sa paligid ng palasyo ay ang magagarang kabahayan na gawa rin sa mamahaling bato. Kanina ka pa pala gising. Saad ni Mike sa akin. Nagtataka naman ako dahil sa pagkakaalam ko ay hindi naman ako nakatulog. Maya-maya lang ay kinuha niya ang kamay ko at hinila papasok sa kakahuyan. Nagulat ako sa ikinikilos ni Mike. Napakalamig rin ng kanyang kamay. Na tila blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko na lang iyon pinansin. Ang mahalaga ay ligtas kami. Dinala niya ako sa isang napakalaking bahay na gawa sa bato. Tila isa itong palasyo. Namilog ang mga mata ko sa labis na pagkagulat nang makita ko si Kian, Lloyd, Nika at Aki. Nakasuot din ang mga ito ng magagarang damit katulad ng mga taong nakita namin kanina. Ngunit tila may kakaiba sa mga ito. Wala man lang akong makitang ekspresyon ng mga mukha nila. Nakatingin lamang sila sa akin ng diretso at hindi nagsasalita. May isang babae ring sumalubong sa akin. Napakaganda niya at napakaputi. May citrine eyes ito at may mahabang pilik mata. Matangos din ang ilong at binagayan ng labi niyang tila kulay rosas sa pula. Ang damit niya ay nabuburdahan ng iba't ibang klase ng diamante at kumikislap ng matamaan ng liwanag. Magandang umaga. Ako nga pala si Romina. Nakangiting bati at pagpapakilala niya sa akin na inilahad pa ang kamay. Inabot ko naman ito at ganoon na lamang ang aking hiyang naramdaman. Napakalambot kasi ng kamay niya na tila hindi sanay sa mga gawaing bahay. Ako nga po pala si Joanne. Pagpapakilala ko. Maligayang pagdating sa bahay namin, Joanne. Matapos ang ilang palitan ng salita namin ni Romina, ay inutusan niya ang mga tagapagsilbi na maghanda ng makakain. Mabilis namang tumalima ang 5 naroon. Masayang masaya naman ang mga kaibigan ko habang nag-iinuman at nagkakantahan. Nakapaikot sila sa isang malaking mesang pabilog na gawa sa matigas na kahoy. May mga nakahanda ring masasarap na pagkain na animoy may isang malaking selebrasyon. Hindi na ako nakapagpigil at kumuha ng pagkain. Hindi na rin ako nagtanong pa kung bakit marami ang handa. Ang importante ay maibsan ang nararamdaman kong gutom. Maya-maya lang ay nakyuryos ako sa kakaibang kanin na nakahain sa harapan. May pula, may puti at may itim. Ngunit katakatakang inilayo ni Mike ang itim at pulang kanin. Tanging ang puti lamang ang ibinigay niya sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang inasal ni Mike. Nang mabusog ay saglit akong nagpahinga. At pagkatapos ay inaya na akong umakyat ni Romina. Dinala niya ako sa isang kwarto. Magpalit ka na ng damit mo at baka magkasakit ka. Mamili ka na lang dyan sa kabinet. Sabi niya sa akin na isinarado ang pinto para bumaba. Kumuha naman ako ng isang damit at isinukat. Nang humarap ako sa salamin ay ganoon na lang ang pagkamangha ko. Napakaganda ko sa kasuotang iyon. Isang mahabang bestida na may palamuting bulaklak at tila kulay ginto. Pagkapalit ng damit ay agad na rin akong natulog. Nagising na lamang ako nang marinig ang ingay sa labas, kaya't nagtungo ako sa sala upang tignan ito. Doon sa may bintana. Napakaraming tao na animoy nagkakasiyahan. May tumutugtog ng mga instrumento. May nagigitara, nagbibiolin, may nagtuturotot at iba pa. Wala namang kalungkutan sa lugar na ito. Naaaliw ako sa napapanood ko.
Nang mula sa likuran ko ay lumabas ang isang makisig at gwapong binata. Katulad ni Romina, ay kakaiba rin ang kulay asul nitong mata. Tila ba ng aakit. Makapal ang mga kilay nito na bumabagay sa hugis ng muka. Matangos ang ilong na tila isa ring banyaga. Animoy isa itong prinsipe sa suot nitong toksido na may mga palamuting diamante at iba pang mamahaling bato. Magandang umaga sa'yo. Magandang binibini. Ako nga pala si Rogelio. Pakilala niya sa akin at kinuha ang aking kamay at inilapit sa labi nito. Nagtataka ako kung bakit puro umaga lang ang lugar na ito. Nakita naman ito ni Mike na papalapit na pala sa akin ng mga sandaling iyon. Agad niya akong hinila palabas ng kwarto habang salubong ang mga kilay. Hindi ka pwedeng magtagal sa lugar na ito. Mamaya ay sasamahan kita palabas para makaalis ka na rito. Saad niya sa akin. Halos pabulong lamang ito upang ako lang ang makarinig. Bakit? Hindi ba kayo sasama? Tanong ko na hindi maintindihan ang nangyayari. Basta, saka ko na lang sa'yo ipapaliwanag. Maikling sagot niya at saka ako dinala sa aming mga kaibigan na nasa kusina. Nagkakasiyahan na naman at nagkakantahan ang mga ito. Wala na bang ibang gagawin ang mga nandito maliban sa pagsasaya? Sa isip ko lang, maya-maya ay inalok ako ng pagkain ni Romina. Inilagay niya sa harap ko ang lahat ng nakahanda, maging ang itim at pulang kanin. Tila takam na takam ako sa itim na butil. Natutokso akong tikman ito. Di nagtagal ay kumuha ako ng kutsara upang tikman ang itim na butil. Nakita naman ako ni Mike na agad tinabig ang kutsarang may itim na butil na isusubo ko na sana. Mabilis iyong kumalat sa lamesa. Ano bang problema mo? Kanina ka pa. Di sinasadyang napataas ang boses ko. Hindi ko na kasi maintindihan ang kinikilos niya. Maya-maya lang ay tumayo si Romina at padabog na ibinagsak ang mga kamay sa lamesa. Huwag kang makialam sa desisyon niya, Mike. May karapatan siyang pumili ng kakainin niya. Ani Romina, nakita kong tila nag-aapoy ang kulay ginto niyang mga mata. Pero, hindi ka pa ba kontento sa buhay ng mga kaibigan ko? Pakawalan mo na si Joanne at hayaan mo na siya. Si Mike na noon ay matalim na nakikipagtigasan ng tingin sa babae. Tila wala namang reaksyon ang iba pa naming mga kaibigan sa nangyayari. Tahimik lang ang mga ito habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Ano bang pinag-aawayan nyo? Dahil lang sa kanin ay nagkakagulo kayo. Naguguluhan kong sambit sa kanila. Naghihimutok akong umalis sa kanilang harapan. Napagpasyahan ko magpahangin sa labas, malapit sa masukal na bahagi. Nang makarinig ako ng tila may tumatawag sa akin, sa likod ng punong kahoy ay muli kong nakita ang lalaking nagbabawal sa akin na pumasok sa lugar na ito. Pamilyar talaga ang kanyang muka. Muli kong inalala kung saan ko siya nakita. Natutop ko ang aking bibig nang maalala kong isa siya sa mga nakakabaong ng nagdaan kagabi. Kailangan mo nang umalis sa lugar na ito kung ayaw mong makulong dito habang buhay. Sumunod ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang daan palabas. Anito pa na agad kinuha ang kamay ko upang ilayo sa lugar na yon. Nagtatakbo kami sa loob ng gubat. Balot man ng pagtataka ay nagpatianod na lang ako rito. Kahapon pa kasi ako nakakaramdam ng tila may kakaiba sa aking mga kasamahan. Maging ang oras dito ay hindi tumatakbo. Hindi namin namalayan na kanina pa pala may nakasunod sa amin. Ang grupo ni Romina at Rogelio na nakasakay sa lumilipad na kabayong puti. May mga dalang sandata ang mga ito na animoy may tinutugis na kaaway. Huwag kang hihinto kung ayaw mong mapahamak. Piling niya pa sa akin.
Nasabihan akong tumakbo lang ng tumakbo. Nakita kong umuulan ng palaso at sibat. Mabuti na lamang ay nakapagkubli kami sa mga punong naroon. Huwag hayaang makatakas ang bihag. Utos ni Romina sa mga kawal. Mas lalo pa nilang binilisan ang pagtugi sa akin. Maya-maya pa ay nakita ko si Mike na humahabol din sakay din ng kabayong lumilipad. Laking gulat ko nang isa-isa niyang atakihin ang mga kawal. Ang iba ay sinisipa niya hanggang sa mahulog sa kabayo. Ang iba naman ay ginugulo niya upang tumakbo sa ibang direksyon. Galit na galit naman si Rogelio. Huwag mo nang ipagtanggol ang kaibigan mo. Hindi na rin naman kayo makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Anito pang ngumisi ng animoy nakakaloko. Sa galit ni Mike ay dinaluhong niya ito. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa pareho silang mahulog. Marco, ikaw nang bahala sa kanya. Huwag mo siyang hayaang makuha ng mga engkantong ito. Malakas na sigaw ni Mike sa lalaking kasama ko. Doon ko lang napagtanto na si Marco pala ang nawawalang kapatid ni Mike. 3 taon na ang nakakalipas. Matapos niyang umakyat sa isang bundok ay hindi niya na rin nagawa pang makabalik kasama ang 5 pa niyang kaibigan. Kaya naman ipinasya ni Mike na umakyat na rin sa bundok sa pagbabaka sakaling matagpuan kahit na ang bangkay ng kapatid. Nasa pinakadulo na kami ng talon pero patuloy pa rin kaming hinahabol ng mga kawal. Muling nagpaulan ng palaso at sibat ang mga ito. Kaya wala na kaming nagawa pa, kundi ang tumalon sa waterfalls para makaiwas sa paparating na mga sibat. Pero dumating sa pagkakataong wala na kaming mapagkublihan. Pareho kaming mamamatay kapag tinamaan ng palaso. Kaya naman walang pag-aalinlangan na sinalo ni Marco ang lahat ng palaso at sibat para lamang ako ay mailigtas. Halos mawasak ang katawan niya sa dami ng natamong pinsala. Sa ibaba nito, may makikita kang nakakasilaw na liwanag. Sundan mo lang iyon at siguradong makakalabas ka sa lugar na ito ng buhay. Ani Marco na nahihirapan na sa pagsasalita. Ilang sandali pa ay unti-unti siyang naglaho sa aking paningin na animoy tinangay ng hangin. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin ko ay dali-dali na akong umahon doon sa tubig na yon. Mabuti na lamang at natuto akong dumangoy sa tulong ni Mike. Agad kong hinanap ang sinasabi ni Marco na liwanag. Hindi naman ako nabigo dahil sa bandang kaliwang bahagi ng talon ay nandoon ang nagkubling lagusan. Mabilis ko iyong tinunton, lalo na nang makita kong hinahabol pa rin ako ni Romina at ng mga kawal niya. Lakad takbo ang ginawa ko upang makalayo. Nang malapit na ako sa tila portal ay narinig ko pa ang nagagalit na boses ni Romina. Magtatago tayong muli, pangahas na nilalang. Anito pang pinapanood na lamang ako habang hinihigop ng nakakasilaw na liwanag. Nagising na lamang ako dahil sa ingay. Iginala ko ang aking paningin. Madilim ang paligid. Doon ko lang napagtanto na nakabalik na pala ako. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari sa aking mga kasamahan. Natatakot ako para sa kaligtasan nila. Hindi nagtagal ay narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Boses iyon ng mga taong nag-aawitan. Maya-maya lang ay nakita ko na naman ang prosesyon. Dahan-dahan akong napaatras. Pakiramdam ko ay gusto nang lumabas ng puso ko dahil sa mga kabog nito. Nang tuluyang makalapit ang mga nilalang ay buhat-buhat na naman itong 5 kabaong. Muli ay tila hindi na naman nila ako nakikita dahil wala na namang pumapansin sa akin. Bahagya kong hinintay silang makalapit sa aking kinatatayuan. Doon ay mas lalo lang akong nagulantang nang mabatid kong ang mga 5 kaibigan ko ang laman ng mga kabaong na yon.